Magandang araw sa inyo mga bata! Nagagalak ako na kayo ay makita. Ako nga pala si Teacher Kai, guro sa pangalawang baitang ng Malanday Elementary School. Mahilig ka ba magbasa ng kwento? Napapansin mo ba ang mga elemento o bahagi ng kwento na binabasa mo? Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga ito. Tara na at simulan na natin! Meron tayong tatlong elemento ng kwento. Tauhan, tagpuan, at banghay. Una, tauhan. Ang mga tao, hayop, o bagay na pinag-uusapan sa isang kwento. Pangalawa, tagpuan. Kung saan o kailan nangyari ang isang kwento. At ang pangatlo, banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa isang kwento. Mayroon din itong tatlong bahagi: simula, kasukdulan, at katapusan. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang kwento upang matukoy ang elemento at bahagi nito. Pinamagatan itong Si Timo na Tapat, akda ni Shekinah Provido Macasyas. Si Timo na Tapat. Sabado ng hapon, magkasamang naglalakad pauwi si Timo at Aling Gina galing sa palengke. Nagmamadali silang umuwi upang hindi maabutan ng curfew sa kanilang lugar. Habang sila ay naglalakad, ay may nakasulubong silang isang matandang babae na tila pagod na sa pagtitinda. Magandang araw, Ginang, at sa iyo rin, iho. Bili na kayo ng face mask sa akin. Pambili lang ng pagkain para sa aking mga apo. Wika ng matandang babae. Magkano po kapag 2 piraso? Tanong ni Aling Gina. 10 po ang isa, bali 20 po lahat. Sagot ng matandang babae. Anak, pakisuyo at kumuha ka ng 50 pesos sa aking pitaka. Dali-dali namang kumuha ng pera si Timo. Inang, pabili po kami ng 2 face mask, sabi ni Aling Gina. Maraming salamat sa inyo, Ginang. Ito po ang inyong sukli. Wika naman ng matandang babae. Wala pong anuman. Mag-iingat po kayo lagi ha. May pandemya pa rin po tayo. Mauna na po kami. Anak, pakilagay mo itong sukli sa pitaka ko. Laking gulat ni Timo na ang sinukli ng matanda ay 40 pesos, sobra ng 10 piso. Mabuti na lang ay hindi pa nakakalayo ang matanda. Lola, sobra po ang naisukli ninyo sa amin ni Mama, sambit ni Timo. Ay, oo nga ano, napakabuti mo namang bata. Maraming salamat sa iyo, pagpalain kayo ng Panginoon, wika ng matandang babae. Sobrang saya naman ni Aling Gina sa ginawa ng kanyang anak. Ligtas at masayang nakauwi ang mag-ina sa kanilang tahanan. Atin na ngayong suriin ang elemento at bahagi ng kwento na ating binasa. Kaya mo na bang matukoy ang mga ito? Magaling! Sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Saan naman nangyari ang tagpuan ng kwento? Magaling! Ano naman ang banghay ng ating kwentong binasa? Bago natin ito sagutin, balikan muna natin ang ibig sabihin ng simula, kasukdulan at katapusan. Una, simula. Kung saan, kailan, at paano nagsimula ang kwento. Pangalawa, kasukdulan. Kung saan naaalis ang sagabal, nalulutas ang suliranin, at natutukoy kung ang tauhan ay nabigo o nagtagumpay. At ang pangatlo, katapusan.
nagsasaad kung paano nagwakas ang kwento. Balikan natin ang binasang kwento. Ano ang simula ng kwento? Ano naman ang kasukdulan? At ang panghuli, ano naman ang katapusan? Napakahusay! Binabati kita! Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!